pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigham ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa kapag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y natitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. So mga kapatid, sa atin pong pag-alay ng banal na misang ito, bilang pagsamba, papuri at pasasalamat sa Panginoon, lagi at tuwina, tanggapin po natin ang buong pagpapakumbaba at katotohanan ng ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng Kanyang kapatawaran upang maging marapat sa pag-aalay ng banal na misang ito. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami ay mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iwanan. Kaya naman, kami ay lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling basya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinabi sa kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasit
at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalang siya'y itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Tayo po'y magsitayo at makinig sa mabuting balita. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit." Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito pang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto.
saka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-ayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-ayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo Jesus, Miyerkules rin po ang araw na ito, at sa dati at karaniwang naging kaugalian at gawi natin sa buhay pananampalataya ay araw ng mahal na Birheng Maria ng Our Lady of Perpetual Help, kumbaga. Kaya sa araw na ito ng Miyerkules, tayo ay pinaalalahanan ng ating pananampalataya tungkol sa debosyon natin sa ating mahal na nanay sa langit, ang mahal na Birheng Maria. Sa araw na ito po, yung mga pahayag ng Diyos na kanyang mga salita natin pong napakinggan ay patuloy ho nating pagnilay-nilayan. Inaanyayahan ko po kayo na sa atin pong pagninilay-nilay sa salita natin pong napakinggan ay ilagay natin sa isang balangkas na sa atin pong kaisipan at damdamin, balangkas ng spiritual life, balangkas ng buhay spiritual, buhay pananampalataya. Ang balangkas na ito ay framework na kung saan ang atin pong pang-araw-araw na pagsasabuhay ng buhay pananampalataya natin ay maipasok doon sa balangkas na yon. Kumbaga ay parang kwadro, na napakaganda kwadro. So mayroon bang frame po yan? At doon sa kwadro na yon ay nandoon ang buhay mo with all the details ng bawat maliit na bahagi ay nandoon sa loob ng kwadro. Ang sinasabi ko po ay tignan ho natin yung kwadro ng balangkas na tinatawag natin ng spiritual life. Ang balangkas na ito po ay laging may dalawang bahagi. Ang bahagi ng Diyos at ang bahagi ng tao. At yung tao yun, siyempre ikaw yun at ako. Ang Diyos po ang laging gumagawa ng unang hakbang upang lumapit sa tao. Siguro sabi natin yun, baliktad ata, Father. Hindi ba tayo mga tao ang nagsisikap na lumapit sa Diyos? At hindi ang Diyos ang lumalapit sa akin? Pag-isipan ho natin ho yun. So ang spiritual life po natin bilang mga mananalig ay nasa balangkas po ng unang hakbang ng pakikipag-ugnayan ay ang Diyos. Ang siya pong unang lumalapit sa tao. Inaakay, inaanyayahan, inimbitahan ang tao
na lumapit sa Kanya. So tayo po, sa partiho natin, ay ang atin pong pagsisikap ay pangalawang step doon sa balangkas na yun. The first balangkas ay God is reaching out to you and to me sa panong paraan, sa anong damdamin, sa anong kaisipan ng Diyos sa Kanyang pagsisikap na lumapit sa tao. Siya ba'y lumalapit sa atin? Nakagaya ng, dahil ako, alam ko lahat ang iyong ginagawa, ako ang nakakaalam sa lahat, alam ko ang bawat laman ng puso mo, at alam ko ang bawat ginagawa mo. Humanda ka, sapagkat huli ka. Ganun ho ba? Hindi po, alam po natin. Noong una, ganun po ang kaisipan. Pero po, kung isipin ho natin, hindi po ganun. Kundi, ang Diyos na lumikha ho sa sangkatauhan, siya'y lumalapit sa tao dahil sa Kanyang pag-ibig sa tao. Alam niya makasalanan po tayo lahat. Mahina tayo at marurupok. Sabi nga ni San Pablo po, marurupok tayo. Pero yun ang dahilan kung bakit sa kalaman ng Diyos na ating pong karupukan ay Siya ang lumapit sa atin dahil hindi natin kayang lumapit sa Kanya kung hindi Siya ang tutulong sa atin na lumapit sa Kanya. So Siya po ang gumagawa ng unang hakbang upang lapitan ng tao dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, sa bawat isa sa atin. At tayo po ay tumutugon doon sa unang hakbang ng Diyos ng Kanyang pag-ibig sa tao. Kaya nga po yun kung tinatanong po natin, bakit nga ako nilikha bakit tayo nga nilikha ng Diyos? Bakit na tayo nilikha? Karapatan ba natin bilang mga tao? Kung sasabihin, Diyos, likhain mo ko. Kung hindi, mayroon ba tayong karapatan? Hindi alam po natin na wala po tayong karapatan. Nilikha tayo out of love to God. Ang pag-ibig ng Diyos na yon ay pinakita nga niya po hanggang sa karurukan ng sakripisyo ng buhay ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit nga ng ating Panginoon Hesus. So, sa ganun po, alalahanin ho natin sa pananaw na yon, balangkas. Noong nakarang linggo po ay laging sinabi rin ho sa atin ng banal na kasulatan ayon sa larawan ng sinabi ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang maghahasik na naghasik ng binhi. At ang binhi na ito ay tumubo ng hindi nalalaman, ika nga natin, tumubo at lumago ng hindi nalalaman ng tagapag-alaga ng bukid na yaon. Ang larawan na yun po ay inilalarawan na muli yung balangkas na yun na ang Diyos po ang tagahasik. Inihasik niya ang kanyang buhay na taglay mo at ako, tayo po may mapananampalataya. Siya po ang naghasik ng binhi ng kanyang buhay, divine life. At ang divine life na inihasik niya sa bawat tao at sa sangkatauhan at sa bawat tao na may pananalig sa Kanya, ay siya rin ang nagpapalago, nagpapatubo sa binhi na yaon sa pamamagitan ng Kanyang grasya araw-araw. Ngayon tanong natin, nasasaan tayo ng mga tao kung ganun po ang larawan at balangkas ng spiritual life? Tayo po ay tumutugon doon sa
pagkilos ng Diyos na iyon na siya ang naghasik ng binhi, siya rin ang nagpapatubo. Ang tao po, ikaw yun at ako, ay nakikiisa, cooperate. Yan, cooperation, the word is cooperation. We are cooperating individually and as a church, as a community. Cooperating to the action of God, giving us ng kanyang divine life and sustaining us all the time by His grace. We cooperate. Paano yung cooperation ho natin doon sa action ng Diyos na yun po? Kagaya po ng magsasaka doon sa paghahasik, ang magsasaka po siya ang nagdidilig, dinidiligan niya yung tanim, yung binhi, inaalagaan, pinifertilize, nililinis ang kapaligiran upang ang binhi na yaon ay mabuhay. Ganon po rin po tayo individually. Our own spiritual life is precisely that. Cooperating with the grace of God, with the divine life, the seed of divine life that He has given us, and we are cooperating by way of our own desire, our own faith, living our own faith. At papaano ho natin isinasabuhay, ayun yun, pang-araw-araw nating buhay, na sa ngayon, yung pang-araw-araw na buhay bilang tugon doon sa paghahasik ng Diyos ng kanyang buhay sa ating puso't isipan. Sa unang pagbasa, makikita ho natin na si San Pablo po, Saint Paul, ay nangangaral at hinihimok niya ang mga early Christians. Ito po ang sulat ni San Pablo natin pong napakinggan according pagbasa sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. So again, historically, sa kasaysayan po ng panahon, ang sulat ni San Pablo na ito po ay written, isinulat niya sa mga early Christians na naghihirap noon sometime in the year 50. Year 50. Ngayon tayo po ay 2020 na tayo, o 21. So balik ka, ganon katanda po ang sulat na ito ng unang Kristiyano na makasalanan na katulad mo at katulad ko. Siya nga ang persecutor. Nung siya ay tumugon sa hakbangin ni Jesus ng Diyos sa kanya na maging kanyang alagad at tagapagturo, tumugon si San Pablo sometime in the year 40 at isinulat niya in the year 50 ang sulat na ito na hinihimok niya ang mga early Christians noon ng abuloy at tulong para sa mga mahihirap na early Christians din sa ibang mga community. Kaya yun ang salita niya po, pakinggan ho natin. Mga kapatid, tandaan ninyo ha, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aari ng kaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ayan. Sinasabi ni San Pablo po ito noon at atin pong pinapakinggan sa kasalukuyan, hindi upang tayo ay magbigay ng magbigay sa ating simbahan, sapagkat ganun pa ang tumbok na ordinary. We go beyond. Papasok po tayo sa mas malalim na palapag, kumbaga. At ang malalim na kalagayan nito ay yaong
damdamin, disposition, kaisipan at damdamin na tinatawag ko natin sa English ang generosity out of love. Mayroon ba tayo noon? Generosity? All of us, we have. Pero in our own personal degree, ay magkakaiba ho tayo ng generosity. At ito ang binibigyan ng pansin ng salita ni Jesus, ay ni San Pablo sa atin sa iyo ngayon, sa atin pong kasalukuyang kapanahonan. That we live the gift of generosity as our way of cooperating doon sa divine life na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo at sa akin, sapagkat ang pagsasabuhay ng generosity, love for the other, especially those who are in need, ito po, that is generosity, that is charity. That when we are generous to others, especially those who are in need, kung sino pa man yun na lumalapit sa atin o kilala natin, ay we are actually watering, parang tayo po ang nagbibigay ng tubig upang ang binhi ng divine life at grasya ng Diyos na nananahan sa atin ay lalago, grow, and then lalago ito upang patuloy na sa kanyang paglago ay sana'y magbubunga rin pa ng ibang kabutihan in our hearts and in our minds. That is one way po. One of the many ways of cooperating with the grace of God already dwelling in you and in me by our own faith in Him. Ayan po. At ito rin po ang salita ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pagtuturo na sa atin pong generosity sa ibang mga tao at sa ating generosity in terms of our own time, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, na sa atin pong paglilingkod ay tignan natin sa atin pong lingwahe sa kasalukuyan po, what are your basic fundamental motivations when you are doing good? Na pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, ano mang kabutihan yun? Dito sa salita ng Panginoon Jesus ay in terms of almsgiving, in terms of prayer, and in terms of fasting. Nasabi ng Panginoon Jesus, kung ikaw ay mag-aabuloy o maglilimos, ayun ang sinabi ng Panginoon Jesus, huwag mong ibandila ito, sapagkat kung ibabandila mo ang paggawa mo ng mabuti, ang paglilimos, ay natanggap mo na, ika nga natin, ang gantimpala. Sabi nga ng Panginoon Jesus na kung magtutulong ka, maglilimos ka, huwag mo nang ipangalandakan o sasabihin sa iyong, even sa iyong pinakamatalik na kaibigan. You see how the words ng ating Panginoon Jesus, kundi gumawa ka ng mabuti out of generosity and out of love, na ang Diyos lamang ang nakakakita at siya rin ang Diyos ang nakakakita sa iyong generosity, ang siyang mabigay ng gantimpala sa iyo. Kung titingnan ho natin ang mga pangaral ng Panginoon Jesus na ito sa atin pong kasalukuyan, ay diyan ho tayo lahat, ikaw, ako, siguro ay medyo susundutin po tayo, ika nga natin ng ating kaisipan at damdamin, sapagkat sa atin pong kapanahonan, we want to give. Ipakita natin sa buong mundo ang atin pong ginagawang mabubuti, di ba? Sa media, o kung sa this is so and so donating 1,000 pesos o 1 million for the sake of charity. Down sa below, iboto ninyo ako, ha? Ganun po. These are all challenges, the words of Jesus para sa ating lahat. Ganun din po ang pananalangin. Kaya sabi ko, manalangin ka.
Huwag kang katulad ng mapagpaimbabaw na nananalangin sa mga tabi-tabi upang sila'y purihin ng Diyos, purihin ng mga tao. Pag ikaw ay mag-ayuno, huwag mong ipangalandakan sa mga tao na nag-ayuno ka. Kundi, ayun ang alam natin, napakinggan natin ang mga salita ng Panginoon Hesus, na sinasabi na kung tayo po ay gagawa ng mabuti in terms of almsgiving, in terms of prayer, in terms of do it with all honesty and out of love, not out of any vain glory or any worldly motives, but simply doing it in silence and in secret, so that only God can see the authenticity of the generosity of your heart, and God will repay each one of that. So yun po ang mga pangusap ng Panginoon Hesus sa iyo at sa akin sa araw na ito, na kung saan atin pong iugnay doon sa balangkas ng spiritual life natin, that God is constantly coming, approaching you, pinagkakalob niya ang kanyang buhay sa iyo at sa akin, ang kanyang grasya. Tayo inaalagaan niya araw-araw sa kanyang presensya at grasya, kumbaga, at tumugon tayo doon. Bawat pagsisikap nating gumawa ng mabuti at mabuhay ng mabuti ayon sa kanyang kalooban ay ang atin pong pagtugon at cooperation doon sa unang hakbang ng Diyos, na out of His love, He is always reaching out to you and to me, asking you and me na sana we respond to Him in terms of our love too. Magsitayo na pong lahat. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin, ang atin pong sagot. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw at maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at mga relihiyoso naway maging mga masigasig sa tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawaing paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kahilingan at mga intentions na ng ating mga minamahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapamilya sa banal na pananampalataya, sa kanilang mga intentions at sa kanilang mga kahilingan na humihiling na ipagdasal natin sila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo na pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating alay at sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami ay huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidagdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang pakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan niyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Hosana. Pinakalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunya natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng aming Santo Papa, si Papa Francisco, ni Onisto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Patawarin mo aming sana, tulad ng
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, Panginoon, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabi ka ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinagkakaloob sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban, kasama ni Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po sa inyong lahat. Kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At inaalay ko na buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siya'y mamungada masagana. Siya sa ama'y nagbigay ng karangalan.
nadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At bilin ko na inyo ay magmahalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Magsitayo na pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang nariritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambahayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Diyos at ibahagi natin sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa ating puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito, maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Daang taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. Limang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Isyong sa ating puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon.